Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat and welcome back po muli sa ating munting channel. Ito po ang sagot ng kampo ni Mr. Atong Ang at ng kanyang abogado na si Lorna Kapunan sa akusa sa kanya ni Julie Aguilar Patidongan alias Totoy patungkol sa missing sabongero. Pero bago po yan, please like, share, and subscribe and click the notification bell para updated ka sa tuwing mag-a-upload po tayo ng mga bagong videos, pati na din dito sa channel ng ANC channel. At let's go po, umpisahan na po natin. Sa tingin mo, ano yung dalilan ng Julius kung sa ikaw ang tinuturong master? Ano ba nangyari? Awal ba kayo or bakit? Well, ang ano talaga nito, ang punot dulo talaga nito, pera. Lahat ng grupo namin tinatawagan nila eh. Kapareho kagabi lang to, may tumawag sa isang kasama namin na sa group namin. Mayroon kami si group A, group B. Tapos gano'n eh. Tinawagan daw siya kagabi, ni Brown na naman. Ang sabi sa akin, mga 11:10, tulog na ako, tinawagan ako. Yung isang partner namin. Sabi gano'n, tulungan daw si Don kasi tatakas na. Bigyan na lang daw ng pera. Yun ang sinabi niya kagabi. So, lahat tinatawagan. Si Gretchen, tinatawagan. Sinasama na si Gretchen. Humihingi nung time na umihingi ng pangkampanya yung asawa. Tapos tinawagan din ni Brown. Kinausap din ni Don. Tapos humihingi ng papanganak. Ang dami sinasabi. Nung binlock siya, kasama na naman sa kawalangyaan na sinasabi niya. So, ang grupo namin, lahat tinatawagan nila isa-isa, nag-extort eh. Akala yata niya, pagkatapos yung magsalita na kung ano-ano kalokohan, pwede na lang siyang biglang aalis pag nakuha niya ang pera eh. Yun ang problema eh. What is your message to sa mga families ng missing saboneros na apparently galit na sa inyo kasi kayo yung tinuturong master? Anong message nyo sa kanila? Malalaman nyo rin na totoo. Siguro sa pag-iimbista niya, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat dyan. Kapareho, uulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga disenteng tao yan. Ang hilig lang namin, sabong lang. Ngayon, kailangan lang namin proteksyonan na sarili namin yun talaga. Kaya wala na akong kailangan ng ano eh. Ngayon, hindi ko na kailangan paliwanag. Hindi namin alam kung ano nangyari talaga dyan eh. Kaya lang, siyempre, masyado na kami bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami lumaban eh. Consistency. Si Brown, Group B si Brown. Sila talagang pareho sila na si Bisaya, Rosan. Malalaman nyo rin in the future sa investigasyon kung anong papel ni Brown sa kanila. Pero sir, saan kailangan mag-offer mo sila ng ganong presyo sa inyo? Or kapatid ka ng pagkakas? Bakit kung sa totohanan po na Isa-isa tinatawagan nila, hinihingan nila ng pera. Sa akin, ang sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million. Kaya namura ko, doon nagsimula. As early as February, bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit. May mga telephone may telephone call kami dito eh. Actually, mapapatunayan ko sa iyo. Sa inyo yan in the future. Depende sa kaso kasi na talagang sila ang nakikiusap talaga na nag-extort talaga. Namura ko si Brown dahil hinihingan ako ng 300 million para ibigay daw. Para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Pero anong pangalan ni Brown? Alan Bantiles. Sir, sa madaling salita, hindi kayo nabigay sa kanilang mga hindi pera. Hindi nga ako, tumulong ako kay Don nung eleksyon. Dahil humingi ng tulong, pag hindi mo tinulungan, ang dami sinasabi na kung ano-ano eh. Ngayon, nire-record niya, nire-record doon nila ako. Usapan namin, pag hindi mo sinabayan yung pagsasalita nila, nambablockmail. So, kailangan sabayan mo na kung ano yung sinasabi niya. Bakit po, sir, hindi ninyo ipina-entrap yung kanilang mga extortion activities? Meron silang gagawin. Bakit hindi po ipina-entrap yung kanilang mga extortion activities? Hindi ko kasi alam na aabot sa ganito ang problema kasi hindi naman kami mga salbahin tao na magpapahamak ako ng mga tao. Hindi ko kasi ugali yun eh. Kung kaya ko isolve sa sarili ko, isosolve ko. Kung konting pera lang, katulad yan, eleksyon, pumigisa na mag-eleksyon. Yung pala naman, meron na siyang, tingnan yung kalokohan na yan. As early as February 22, nung hindi ako pumayag,
tuloy-tuloy pa ang usapan namin. Nung eleksyon, humingi pa siya ng 12 million, binigyan ko pa ng 12 million. May mga resibo ko dyan, diniposit namin sa account nila. Ano klase extortion yan? Mayor. Ng Borobo, ng Surigao at May idea kayo kung sino nagkalikuran? wala. Hindi pala small time to si alias Totoy, no? Kasi mayor din pala to ng isang probinsya at medyo mataas yung katungkulan niya dito kay Mr. Atong Ang. Chief ata siya ng mga matataas. Siya yung pinakamataas sa mga gwardya. At pinagkatiwala ni Mr. Atong ang lahat ng mga farm niya. At yun nga, siguro personal na lang to, ba't nagkakaroon ng ganituhan sila, no? Pero sayang ang pagsasamahan nila dahil at malaki sana yung mga kinikita nilang pera, no? At yun nga, siguro dahil din sa pera yan, kaya nagkakaganyanan sila. At hindi po natin talaga alam kung sino po talaga ang nagsasabi sa kanila ng katotohanan, no? Sana ito maihiring na ng patas at tapat at para mapalabas kung sino talaga ang talagang may kasalanan sa pagkakawala na pagkakamatay ng mga sabongeros. Kawawa kasi yung mga pamilya nito, no? Sana matapos na po ito. Wala, hindi ko masabi kung sino nasa, pero hindi ko masabi kung anong pinagagawa niya. Sir, Pero po sa pera, may nakikita ba kayong anggulo na dahil po sa politika kaya kayo kilala? wala naman ako sa politika, hindi ako nakikita sa politika. Hindi ko alam kung sino nasa likod niya. Siguro sa pag-iimbestiga na lang ng mga pulis siguro, makikita nila ko ang punot dulo niya kung ano yan. Hansikin nyo na lang, yung background ni Don na lang. Pero Kung anong may klase. kalaban po ba kayo mas malaki na dyan sa larangan ng negosyo mo po? Sa baka nasa No comment ako niya sa kanya sa negosyo kasi negosyo. Lagi ko siya nakakausap maski nung huli. Last night. Hindi, Sentang pillars last days. I think last week, ito sinabi niya sa akin. Tumawag si Brown, pagtawag ni Brown, sinabi niya, boss, gusto ko yung makausap ni Don kasi aalis na raw. Mag-usap na lang kayo para makaalis siya kasi inaayos na lang yung visa, no? Yung visa yata nung anak niya, yung bata. Tapos, ang sabi niya sa akin, sabi niya, boss, magandang hapon po. Sabi nun, namumupo naman siya. Sabi niya, gusto ko sana iligtas kayo pero yung mga kasama nyo dapat isama ko sila. Sabi ko, anong kasalanan namin? Bakit mo kayo may sasama? So medyo yun, hindi maganda yung naging usapan. I was able to read your affidavit. Yan po nakalagay doon na si Rogelio Barican nakipag-meeting kay Don na sinasabi po ni Rogelio Barican planning to assassinate you and rob yung mga property. Okay, ganito yan. Nung nagtatago sila, okay, nakarating na sa akin yan, itong huli na lang Pagka nakakainom kasi yan, ang dami masyadong kwento, ang dami mga pinaplano. Kaya si Don, paglasing yan, kung ano mga pinagsasabi niyan Tapos, nasa isang meeting, nasa safe house sila nila na tinataguan nila, sa band ng Parañaque daw, ilan sila dyan, hindi ko alam kung sino-sino kasama lahat, kasi sila nakakaalam niya. Pinlano nila na, kasi noong time na yun, talagang delikado rin ang papel ko kasi nasa paligid ko, mga tao niya Noong time na yun, nagtitiwala ako sa kanya. Ngayon, ang napag-usapan doon, kikidnapin ako, matutubos ako, saka papatayin ako. Dito huli ko lang nalaman Sir, kanina po, you mentioned na tinatawagan na natin po yung sabihin yung pangalan nyo, in line with your name. Wala namang problema kasi talaga naman kasama namin siya sa Group A. Magkakaano kami, yung Group A niya, yung tinatawag, investor lang yan. Walang kinalaman sa mga operation yan. May operation, naglalaban lang sila ng mga manok. Walang kinalaman, yung sinasabi nila sila, Eric, ako, si Gretchen, si
Secretary, nakita nyo, bumibitaw lang naman kung minsan-minsan niya para sa marketing lang yan, para mga tumaya, kapag sila Celso Salazar. Ang negosyo niyan, poste. Ano kinala, walang masamang record yung tao. Paano naman makakasama sa mga ganyan kalokohan yan? Kasi nasabi. Anong level ng relationship mo ni kayo kwenta, umabot ng ibang parang yung flow, very secrets, ang level mo? Naging trust kasi sobrang kumitiwala sa mga tao. Ang trabaho ni Julie sa amin, siya nag-aasikaso ng mga properties namin. Pag may tinatayo yung mga buildings o ano, siya rin nag-aasikaso farm, yung malilita, mga bahay, mabilis siya magtrabaho. Kaya nagtiwala ako sa kanya. Hindi ko alam ang mga record niya na meron pala sa mga murder case, may mga hold up, may pinatay pa rin ng mga pulis yata sa Caloocan. Can I speak to that? Yung issue, no? Kasi dapat malaman natin sino ang whistleblower. Ito po yung attorney ni Atong Ang na si Lorna Kapunan. Isa sa magaling na attorney po ngayon yan. At alam naman natin na maraming pera si Mr. Atong Ang, kaya niyang kumuha talaga ng magagaling na abogado. At sa mga pagsasalita rin ni Mr. Atong Ang, at magaling din to magsalita, at di na rin naman natin talaga alam kung ano yung talagang katotohanan, no? Pwedeng sineset up din siya dahil sa pera, at pwede rin nagsasabi ng katotohanan si alias Totoy. Kaya pinakamaganda niyan, mapagsama sa isang hearing at maumpisahan na, no? Para na sa ganun, matapos na to at malaman kung sino talaga yung mastermind sa pagkakawala ng maraming sabongero. Kawawa kasi ang kanilang mga pamilya. At pasensya na po kayo sa medyo background na medyo maugong po. Dito po yan sa kanila po, no, sa pinanonood po natin. At tayo po nagko-komento lang dito at di po tayo nagbabalita, no? Patuloy po natin uli. Na to. Sino ang nag-claim sa sarili niya na gusto niya mag-testify? Sino ang don-don na yan? Ang don-don na yan, kasi kami namang mga abogado, hindi naman kami tatanggap ng kaso pag hindi kami ng due diligence. Nakita namin na ang don-don na to ay criminal. He has 3 criminal cases. He started sa isang security company na tinanggal siya dahil sa sexual harassment. May nag-complain ng sexual harassment. Tapos nakita pa namin sa due diligence namin na noong January 2020, merong nag-file ng information for frustrated murder. Ito, against yung whistleblower na yan sa RTC Morong Rizal. Isang kaso yun, frustrated murder. Meron pa siyang charge for murder and multiple frustrated murder. Lahat yan sa hearing mauungkat, no? Talagang halukayan yan at marami pang pangalan ang madadawit dito. Si alias Totoy nga, alam ko may sinabi pa siya na sangkot ang 2 congressman at 1 senador. Kaya medyo malalim pa yung usapin nito at sana talaga matunton at matapos to ng parehas ang pandinig dito sa kaso na to, no? Yung Taytay Rizal, final noong March 2019. Nakita rin namin na noong July 2019, ang Metrobank mismo, Metropolitan Bank and Trust Company mismo, ang nag-file ng isang kaso for robbery. Robbery with threat and intimidation, physical injuries, and grave threats. So, tignan natin, credible ba itong whistleblower na to? Kanya, nandito si Atong Ang, na rini-represent po namin para tulungan. Ang objective po natin ay tulungan natin na na lumabas ang katotohanan, because ngayon ang lead lang ng Secretary of Justice at ng police authorities ay isang statement na hindi naman totoo. So our objective here really is to help. Kaso ang sinasabi ni alias Totoy, may mga kapulisan daw na sangkot dito at may mga katungkulan pa.
Sana talaga kay General Nicolas Torre III, alam naman natin na patas yan, tao na yan. Sana talaga ito madinig at mabigyan talaga ng hustisya yung mga nawalang pamilya ng Sabongera at yung mismong mga namatay. Dito nga daw nilagay or ibinaon sa may Taal Lake. Sana makita po yun, no? At talagang itong mga kapulisan din maiimbitahan dyan mismo sa Senado. Lahat sila para magharap-harap sila at malaman natin kung ano talaga yung katotohanan, kasi dyan natin makikita mismong harapan. Sabi nga ni Sir Atong Ang, nandito pa kami para ilabas ang katotohanan because baka mag-follow ng false leads ang SOJ. Wala na namang mangyayari sa kasong ito. Isipin natin yung mga families ng victims na hanggang ngayon hindi pa nakikita. Isipin natin ilang taon na yan, more than 4 years. Kailangan malaman ang katotohanan. Sino itong whistleblower? Kagaya ng sinabi ni Sir Atong, siya po ang directly responsible. He was a farm manager na binigyan ng full trust and confidence. Siya yung in charge ng operations. Tatlo yan, sa Batangas, sa Laguna, at sa Manila. Siya po ang nag-hire ng mga tao. Siya ang nagko-construct ng mga building. Siya ang nagme-maintain ng property. At doon niya naisip na gumawa ng illegal na activities. Kaya yumaman yan. Meron pala siyang nalaman. So mismo sa sinasabi ni Attorney Lorna Kapunan na lahat pinagkatiwala ni Mr. Atong Ang doon kay alias Totoy. Kaya ngayon si alias Totoy, isa sa mga ginagamit niyang sandata na lahat ay alam niya dahil ipinagkatiwala sa kanya ni Mr. Atong ang lahat-lahat ng mga activities or mga ginagawa niya, no? Kasi talagang pinagkatiwala sa kanya. Kaya yun yung isinisiwalat niya na meron siyang maraming alam patungkol dito sa mastermind sa mga nawawalang sabongero. At ito nga si Mr. Atong ang kanyang pinangalanan. Pero tayo nagko-comment lang. Tignan natin kasi ito dinidinig pa to, no? Sana talaga magkaroon ng umpisang hearing na lahat sila nandyan. Pati yung mga pinangalanang pulis umaten at pati na rin sana yung dalawang congressman at isang senador. Namin rin sa aming investigation na meron siyang separate na business na hindi alam ni Sir Atong Ang. Sa separate na business na yan, doon siya gumagawa ng pera, illegal operations. Meron rin siyang, siguro ang tawag ko doon, private army, napakadaming security guards, napakadaming firearms. Kaya natatakot. Yung mga alam ang ginagawa nitong Dondon na to ay natatakot mag-come forward because may sariling operations itong si Dondon na yan at takot na takot sila. Ngayon na sabi ni Secretary of Justice that he will help in bringing out the truth, ganun ang mangyayari. We will fully cooperate with the Secretary of Justice, with the investigating officers, and with the Supreme Court yung darating na doon. Attorney, question from GMA News. Kung possibility na siya gawing state witness, what are your thoughts about this? Kung siya gawing state witness? Sa definition ng state witness, dapat person who is the least guilty. Sa RTC Manila na lima ang akusado. Six ang akusado including him. Siya ang pinaka-guilty doon. Because siya ang directly in charge ng operation. Siya ang may direct participation sa crimes na charge sa RTC Manila. No? So, even in the definition of a state witness or a whistleblower, he cannot qualify as a whistleblower because he appears to be the most guilty. Sir Charlie, follow-up na sir. Sir, kung kayo pong target ito sa Dondon, bakit po sir nilamay niya ba? Yung iba kong mga tao, paralapas na mga celebrity, kayo pa rin sa ito, kung may po pinakatarget ito? Extortion. Dahil nga sa extortion, tinatawagan nila isa-isa. Ang hindi magbibigay, yun ang sasabihin niyang pangalan.
Yung original, yung mga sinasabi niya, parang 15, 16, 17. Ngayon, 4 na lang kami. Hindi ko alam kung ano yan. Complaint. Lima ang final na complaints today. Ang unang-una yung robbery, attempted robbery with intimidation and force. No? Ang pangalawa, meron tayong grave threats, meron tayong grave coercion, kasama dyan yung mga extortion, meron tayong slander, yung mga pinagsasabi niya na wala namang katotohanan sa media, destroying the character or reputation of innocent people. No? At panglima, meron tayong tinatawag na incriminating innocent person. So, 5 ang final na kaso today sa prosecutor's office. Okay, sir. Nagkaso na. Ito si Mr. Atong Ang dito kay alias Totoy, yung 5 nga na nabanggit ni Attorney Lorna Kapunan. Dito, sir, would you know po kung yung mga kasama niyo po sa grupo will also file case against this person? Well, magpa-file, I think lahat ng mination yung pangalan. Para nila Engineer Salazar, sila Mr. Eric De La Rosa, I think si Gretchen, magpa-file sila ng kaso siyempre. Naku, ang dami nila, no? Paano kaya mananalo si alias Totoy nito, no? Pero ang pinakamaganda talaga diyan, talagang maging patas ang batas at malaman talaga kung sino talaga ang mastermind, kasi yun ang pinakaano talaga diyan, no? Sana walang money involved dito sa hearing na to. Talagang alamin kung sino talaga ang mastermind at sana matuntun talaga para mabigyan na ng hustisya talaga yung mga kawawang namatay na mga sabongero. At sana masisid na rin doon sa Taal Lake na sinasabi ni alias Totoy na ibinaon yung mga namatay na sabongero. Pag doon nakita, sigurado may katotohanan ang sinasabi nun. Meron man Wala. Basta yung side namin, wala kaming nalalaman. Hindi ko alam si Julie, si Don, kung ano maging resulta ng investigasyon, wala akong masasabi dyan. Sir, from Bob Radio, sir, hindi po kaya parang diversionary tactics ko doon na outside the kaya kayo pinupulo? Well, ang basa ko sa kay Don, tingin ko talaga makitid ang utak niya. I think pera-pera lang talaga habol niya. Isipin mo sinasabi niya pati kagabi. Bigyan siya ng pera kasi tatakbo na raw. Baka akala niya, yung ginawa niya, pwede niyang takbuhan lang bigla. Hindi ganun eh. Kasi sanay naman yata sa kumuha ng pera, tumakbo eh. Hindi ko alam ang background niya eh. Sir, tama po, tama po, after niya labas ng state na agad siya, hinihan niya ng pera. Since February pa. February pa siya humihingi. Nalaman ko na mayroon siyang affidavit na ganyan. Parang mga May yan eh. Tapos nalaman ko kasi umiikot yung affidavit niya, nag-leak eh. So just to clarify, sir, wala kayong inuso sa kanyang gumawa ng Of course hindi. At siya lang yung maaaring gumawa ng mga criminal activities na dapat. Well, hindi ko masabi. Tingnan mo, sinabi niya sa akin, gusto niya umalis na. Sinabi niya sa akin, mas kinukuli. Maayos na lang daw niya, makumpleto niya lahat. Sinasabi niya Portugal, sinasabi niya US. Hindi ba niya naisip ang dami niyang ginawa rito? Pwede ba pumirma na lang siya magre-recant lang siya? Siyempre, kakasuhan din siya ng mga perjury kung ano-ano. Hindi niya naiisip yun eh. So you would ask for all departure order against him para hindi nakalabas? Well, hindi ko alam. Ang government na ang bahala dyan. Kung ano man ang lumabas sa investigasyon nila. In your part, sir, ngayon lang tayo na kayo ng kaso laban. You ask the court to somehow be there for departure order. Well, kung pwede. Mas okay yun. Yes. Sinabi na po Malacanang kahapon. Kasi video po ay sersado dito sa kaso ng missing sa Bumeros.
para po maglabas na rin yung katotohanan. Pero sa insert kanina, sinabi mo na wala ka kung alam. What you feeling para kung ano man po yung kung meron o wala, pwede kayong maano ng AI po kaya yung ano po, yung importante siyempre yung sinabi ng Malacanang na para malaman kung katotohanan. Kasi prominent figure po kayo sa word ng sabong. First, kaya naman ako naandito. Yun na yun eh. Nakikipag-cooperate na nga ako. Sinasabi ko lahat. Kung ano yung nalalaman ko. Kung ano yung abot lang ng isip ko. Mayroon sabihin ko yung mga hindi ko alam na ganyan. Kaya tatanungin niyo ako about the case, kung ano nangyari sa mga ano. Hindi ko alam yun. Yung nalalaman. Nalalaman ko. Wala kami. So, yung sabihin ko, tama naman yung sinabi ng ating presidente na kailangan malaman ng katotohanan. Kaya lumabas na ako kasi kung lagi pakikinggan siya na siya, baka lahat kami guilty na. Oo, tama rin yung ginawa nito ni Mr. Atong Ang na magsalita siya kasi bugbog sarado na siya sa inilalabas ni alias Totoy, no? At ayan, magaling na abogado nga yung kinuha niya at pinag-aralan din nila yan kung paano nila ika-counter attack yung paninira sa kanila, kung totoo mang paninira or yun nga, sana talaga umpisahan na to. Alam ko hinihiring na to sa Senado. Si Senator Bato de la Rosa ang humahawak nito. Sana pati sa Congress pag-usapan din to para maging patas. Kasi meron nga daw nasasangkot din na senador dito at dalawang congressman, no? So para patas ay parehas nilang dinggan o pakinggan or idinig yung kaso na to sa dalawang panig ng batas sa atin dito, no, sa mababang kapulungan at dito nga sa mataas sa Senado. So, i-repeat ko lang na the reason na nandito kami and the reason we filed the case is because number one, for the truth to come out. Number two, to affirm that Atong Ang and the members of this the investors group are willing to cooperate with government. With government that includes the President, that includes the Supreme Court, and it includes the Secretary of Justice and all the personnel. To come out with the truth. We are on the side of justice here. We are on the side of the families who lost their loved ones, who up to now do not know kung saan ang kanilang mga kapamilya, no, kamag-anak. So sana sa mabibigay namin ng ebidensya sa complaint na to, because meron mga affidavits dito, no. Sana Diyan magkakatalo yan, mga kababayan, sa mismong ebidensya. Doon mapag-aaralan ng husgado yan. Kung sino yung mas matimbang at kung sino yung talagang nagsasabi ng totoo. So pag nagharap-harap sila lahat dyan sa Senado o sa Congress, talagang mauungkat at malalaman yan mismo natin, tayong mga manonood, kung sino talagang nagsasabi ng totoo. Kaya dapat talaga maumpisahan na to nang harap-harap silang lahat. Mabasa rin ng gobyerno and we will furnish them a copy so that sundan nila yung mga leads. Hindi lang isang lead lang na false pa and misleading. Huwag silang maniwala sa hearsay evidence na isang whistleblower na alam natin based on personal knowledge na siya ang nag-i-store. Kasi ang pera-pera lang to at sinabi niya na gusto na niyang umalis ng country, no? Ang pag inosente ka na tao, gusto mong harapin ang kaso para maklear ang pangalan mo. Yung mga feeling guilty lang, sila ang gustong tumakbo. Sila ang gustong mag-disappear. So, tignan natin ang mangyayari sa investigation. Pero dito sa kaso, we are very confident that there is strong evidence for the 5 cases that we have filed on behalf of Atong Ang. Question, Manila Times. Nakikinig ko lang. Ano masabi niyo naman about leading allegations on Sanchez? Although tinanggi na yung Sanchez yung allegations kayo, leading allegations, ano po masasabi? Wala naman sa kinalaman sa kaso, babayaan na rin natin. Sir, just to clarify, may dumaki po ba sa inyo isa sa kapamilya yung baka nang sinabi na matay yung anak panakala?
Aron niya paklolo sa investigation. Wala. Sir GMA Public Affairs, ano po ang gagawin mo sa kanyang humiling po yung mga kaano? Well, yung nga lang, kaya naman nandito na ako para matulungan na rin. Pero kailangan niya, kailangan niya ata akong bumalik doon, may pipirmahan kami uli. So, I hope, nasabi na namin lahat. Marami sa, lalo na sa Channel 7, kapareho kahapon, nakikiusap lang ako sa media. Gawin yung fair lang, katulad na hindi naman niya narinig ang side namin. Kahapon lang, isipin nyo, biglang inilabas niya na sinusuhulan ko si Don. Dapat tinanong muna niya, binabalanse bago siya maglabas. Di ba? Yun parang one-sided eh. Dapat, pag may mga ganong media, di ba? Kung ako tatanungin sa media, may nag-accuse, dapat yung ina-accuse, So may point din dito si Mr. Atong Ang, no? Regarding do sa pag-interview sa unang vlog nating ilalabas kay Totoy, alias Totoy ng GMA. So yun yung medyo may tampo siya. Pero ano lang naman yan, sinasabi niya lang kasi dapat talaga itinanong muna sa kanya kung may katotohanan ba bago inilabas yung inakusa sa kanya, kasi medyo may pangalan din to si Mr. Atong Ang, masisira yung credibility niya. So yun lang yung medyo sinasabi niya na sana naging patas. Pero siguro naman hiningi rin naman ng GMA7 yung panig niya. Yun nga lang, hindi pa ata siya nakakapagsalita doon, inilabas na. So dapat pala nakausap muna siya, no? Yun lang sa napapanood natin ngayon, ang isinasabi niya ngayon na medyo pagtampo niya. Tanungin muna bago maglabas, both sides ilabas. Katulad niya. Late ako nagsalita ngayon. I'm sure hindi ako i-cover ng Channel 7 siguro ngayon. Diyan po, marami sila. Diyan sila sa Talaga ito simula umpisa, ito mo. Simula, hindi ko alam kung pinopondo, hindi ko alam kung gumawa pa sila ng pelikula. Ako na naman ang kontrabida, ayoko mag-artista eh. Simula bata ako. Lagi ako kontrabida eh. John. Kaya ang kasalanan ni John. Bakit pala sa Mandaluyong? Bakit pala sa Mandaluyong yung isinampa yung kaso? Bakit hindi po sa DOJ? Bakit po sa Mandaluyong isinampa yung kaso? This is his place of residence. Dito ako nakatira dito ako lumaki sa Mandaluyong talaga. Lumaki ako sa tabi ng squatter talaga kami. Ako lumaki. Kilala ako dito. Talagang dito ako lumaki sa Mandaluyong. Dito wala akong record na, maski magtanong kay Rito, dito ako simula 3 years old, 4 years old yata yun. Wala akong kaso dito maski na ano. Last question po, may pipirmahan pa sa prosecutor. Sir, laban na naman ang isa-isa lang. Bakit po kayo, sir, ang kanina dapat po paliwala ng taong bayan sa mga kumikita? Well, hindi ako pareho ng Channel 7 na hindi binabalanse lahat. Ang gusto ko lang balansehin niyo muna bago kayo maglaba. Ako, pakinggan niyo lang side ko. Ngayon, i-analyze nyo ngayon doon sa side na sinasabi ni Don. Number 1, tignan nyo pagkatao niya, pagkatao ko, pagkatao namin lahat. Wala naman kami history na pumapatay ng tao. Di ba? Paano mangyayari yan? So, balansehin lang natin. Kasi labas tayo ng labas na para mapanood lang. Ilalabas natin araw-araw, nilalabas natin si Don, series pa. Di ba? E paano na kami? Kung sasalita kami, hindi naman ilalabas ng totoo. Ngayon, nandito kayo lahat, kayo na mag-analyze. Nagsisinungaling ba mukha ako? Hindi. Sabi ko lahat ang totoo. At sa punto po ito, sir, for sure, nakikinig po nanonood si Don. Pati Dongan, ano po gusto nyo direct na maintain sa isa? Well, yun na, sabi ko na, Don, mag-isip ka doon. Kung ano man ang mga, huwag ka na magsinungaling. Tinuri kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Yun lang, ganun lang kasimple. Kailangan ko ng proteksyon na ng sarili ko na. Tsaka ang grupo namin kawawa na kami masyado. Yun lang. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. May snack ko, may pagkain tayo. Okay, alright. Hanggang dito na lang po muna muli, no? At nagpapasalamat po ako sa lahat ng bagong subscribers. Shout out po sa inyong lahat and God bless you all. At kung kayo naman po ay umabot sa panonood hanggang dito,
Ano po ba masasabi nyo? Comment down below po kayo at pag-usapan po natin kung sino ba sa kampo ng dalawang nagsasabi ng katotohanan. At sana ito maumpisahan na pagharap-harapin ng lahat ng nadadawit na pangalan dito, no? Magharap-harap sila sa Senado, i-hearing din to sa Congress para patas kasi meron daw nasasangkot dito dalawang congressman at isang senador. Ito po muli, si Tio Paeng ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Salamat po, and God bless you all.